Pangako ko sa kanya na kukupin ko muna ang ate Ira mo hanggang di siya nakakapag-asawa. Sabihin mo, tatamad-tamad ka lang talaga. So ako pa magluluto ng almusal mo, mahal na prinsesa? Hindi na kailangan. Ako na. Ano ba? Hindi ka ba titigil, ha? Etong sa'yo. Aray! Dito na pala yun eh. Sigurado ka na ba talaga? Pwede naman sa amin ka muna tumira eh. Eh, hindi yan pwede. Alam mo namang mainiwan na sulat si tatay bago siya mamatay, di ba? Ampunin mo na ako nung matalik niyang kaibigan hanggat hindi pa ako kasal. Sigurado ka na ba, babe? Eh, pwede ka namang tumira muna sa amin eh. Hindi pwede, baby. Alam mo namang mainiwan na sulat si tatay bago siya mamatay. Na ampunin mo na ako nung matalik niyang kaibigan hanggat hindi ako kasal. Pero, safe ka ba talaga dyan? Huwag ka mag-alala, babe. Mabait si Tito Pedring. Tsaka, andyan naman yung anak niyang babae. Safe ako dito. Sige, babe. Basta, pag nagka-problema, tawagan mo na ako. Oo, babe. Tsaka, pakikilala naman din agad kita kay Tito. Kailangan ko lang bumelo kasi nakakahiya naman kung magdadala agad ako ng boyfriend dito. Eh, so paano? Maiwan na kita. Kaya mo bibitin ng gamit mo. Oo naman, sige na ako na. Sige, Sige babe. na, umuwi ka na ha. Bye. Ingat. Bye-bye. Bye-bye. Sige na, sige. Opo. Oh. Pasok ka. Upo ka muna dyan. Ay, sige po. Thank you. Hindi ko man lang ako sinabihan na papunta ka ngayon. Di sana nasundo man lang kita. Hindi na po, Tito. Okay lang po. Ayoko din pong makabala. Ano ka ba? Nangako ko sa tatay mo na kukupin kita pag nawala siya. Alam mo naman na nag-iisang best friend ko yung tatay mo. Yun nga lang, maagang nawala. Tagal din po niyang tiniis yung Tito. Tingin ko po, mas okay na rin na kapiling niya si Lord. Please, hindi na po siya nahihirapan. Sabagay, tama ka nga dyan. Pero, daddy na rin ang itawag mo sa akin kasi hindi ka naman iba eh. Para na rin tunay na anak ang turing ko sa'yo. Ha? Salamat po, Daddy. Daddy! Sino yung kausap mo? Si ate Ira mo, oh. Ay, Kayla. Hello, Ate Ira. Bakit ka nandito? Tsaka, ba't ang dami mong dalang gamit? Pwede pa kamamatay lang ng Tito Raymond. Eh, nakapangako ko sa kanya na kukupin ko muna ang ate Ira mo hanggang di siya nakakapag-asawa. Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin, Daddy? Saan siya matutulog? Tsaka, paano yung mga gamit niya? Mag-share na lang muna kayo ng room. Malaki naman yung kwarto mo, di ba? Ito naman yan, Daddy. Hindi niyo ako sinabihan tapos expect niyo na ayusin ko yung kwarto ko para sa kanya? Bahala na kayong gumawa dyan ng paraan, Daddy. Ira, pasensya ka na muna dun sa kinakapatid mo ha. Lumaking spoiled eh. Lalo na nung mawala yung mami niya. Lumaki na ng ganyan. Okay lang po yun, Tito. Okay lang naman po sa akin kahit sa salas na po akong matulog eh. Anyway, doon ka na lang sa isang kwarto, papaayos ko yung ginawang bodega para may personal space ka. Pero for the meantime, doon ka na muna sa kwarto ko matutulog at doon na lang muna ako sa salas. Hindi po, Tito. Okay na po sa salas. Nakahiya naman po. Daddy sabi. Doon ka na, dali mo na yung mga gamit mo doon sa kwarto at ako na lang ang bahalang lumabas pag meron kang kailangan gawin, no? Para may privacy ka. Okay? Po, Daddy. Thank you po. Oh, sige, sige. Ika na yung gamit mo. Sige po. Thank you po, Daddy.
Ay, grabe. Tanghali na pero tulog pa rin. Buhay prinsesa ang ampon. Ay. Ano, pasensya na, Kayla. Nilinis ko kasi yung lilipat akong kwarto. Eh, hindi pa ako tapos maglinis eh, kaya ito lang mo lang sa sala natulog. Ang sabihin mo, tatamad-tamad ka lang talaga. So, ako pa magluluto ng almusal mo, mahal na prinsesa? Ay, hindi na, Kayla. Ako na. Iayusin ko lang tong pinaghigaan ko. Mabuti naman. Sabihan mo na ako kapag tapos ka na, ha? Sige. O Kayla, saan ka punta? Ano naman pakialam mo kung aalis ako, ha? Binili ka kasi sa akin ni Daddy. Hindi kitang hayaan umalis. Baka kung saan ka na pupunti. Wow. Daddy na din talagang tawag mo sa daddy ko, no? Ang bilis naman mag-adjust. At saka, may magagawa ka ba kung umalis ako? Kahit ampun lang ako, binili ka sa akin ni Daddy. Tsaka, mas matanda ako sa'yo, Kayla. Sundin mo na lang ako, okay? Hoy, ikaw, palamon ka lang dito sa bahay. Kaya wala kang karapatan para pagbawalan ako. Bakit? May magagawa ka ba, ha? Tabi nga dyan. Sabi na hindi ka pwede umalis eh! Ano ba? Hindi ka ba titigil, ha? Etong sa'yo. Aray! Aray! Talaga titigil ka na. Tawan mo ako! Uy, tigilan niyo na yan! At sino ka naman trespasser ka, ha? Boyfriend ako ng ate mo. Tsaka bakit ba kayo nag-aaway? First of all, hindi ko ate yan. Palamon lang yan ni Daddy. Masyadong pakilamera yung girlfriend mo. Ginagawa ko lang yung bilin, Daddy. Ikaw pong ayos sumunod! At bakit naman ako susunod sa'yo palamon ka, ha? Ayaw mo na lang sumama dyan sa boyfriend mo. Kung ayaw mong araw-arawin ko ang pangbibwisit sa'yo. Kayla! Ano yung sinasabi mo? Daddy, ang aga mo yata. Nakasense ako na may hindi maganda mangyayari. And it seems this explains everything. Magsipasok kayo sa loob! So, bakit kayo nagkakagulo sa labas kanina? Hindi na ba kayo nahiya sa mga kapitbahay? Daddy, ayun kasi si Ate Ira. Ayaw kong payagang lumabas. Tapos sinabunutan pa ako nung ayaw ko sumunod. Ano? Ako ba talaga na nabunot, ha? Pwede rin yung kwento, Kayla. Pinipigilan lang naman kitang lumarkwat sa kanina dahil biniling ka sa akin ni Daddy. Eh, ikaw tong naon eh. Totoo ba to, Kayla? Sino paniniwalaan niyo, Daddy? Ako na tunay niyong anak? O yung palamon niyong ampon? Sumusobra ka na, Kayla, ha? Hindi pa ka nakakatagal na isang araw dito ang Ate Ira mo. Ganyan na kontratuhin mo. Hindi naman kita pinalaking ganyan, ha? So ako na naman yung may mali. Ayan o! Hindi niyo ako pinapayagang umalis. Tapos pinapayagan yung puntahan siya ng boyfriend niya dito. Wait lang, Kayla. Eh, hindi naman talaga si Ira yung sinadya ko dito eh. Hindi yung daddy mo. Kataon lang naman na kasama ko ngayong dinagnan ko, kaya pumasok na. Pero ito, hindi ko po talaga kayo dapat sa labas. At sino ka naman? Boyfriend po ko ni Ira. Eh, alam ko din naman po kung bakit po siya nandito eh. Tsaka, napamali lang po ako ng timing. Pero, bala ko din naman po kasi hingin po yung kamay niya eh. Para hindi na rin po kayo mahirapan sa kanya. At nasa kamunidad na rin ang po kami. Wala pa sa atin. May boyfriend na kagad. Wala akong alam sa tukong sa inyong dalawa ng anak ko.
Daddy. Para ko din po talaga namin magpakasal ni Harvey noon pa. Sinundan po namin yung bilin ni Papa. Hanggang hindi pa kami nakapagpaalam sa inyo. Wala naman problema sa akin yun. Basta hindi ka niya sasaktan. Salamat po. Ikaw naman, Kayla. Nagkamali ako ng pag-spoiled sa'yo. Pero anak, malaki ka na. Alam mo na yung tama at mali. Tsaka yung pagtrato sa mga nakakatanda sa'yo. Sorry na po, Daddy. Ayoko lang naman po kasing mawala yung atensyon nyo dahil lang dumating si Ate Ira. Ako ba naman, anak? Wala ka bang bilib sa daddy mo? Kailan ba ako nagkulang sa'yo? Ha? Sorry po, Daddy. Pasensya na din, Ate Ira, Kuya Harvey. Pasensya na po talaga. Mabuti pa ang pag-usapan na lang natin yung kasal ninyong dalawa para medyo mabago-bago naman yung mood dito sa loob ng bahay, ha? Sige po, tito. Sige.